sa tuwa. Para mo sa ating pagkaiso, ating po awitin, kagalakay, kabanalan. In number 16. Tayo po ito may lahat. Siyang sigaw, ngunit sino mayawi ka sa Kristong pagmamahal. O pag-ibig na dakila, napakaliwanag. O pag-ibig na dakila, ni Jesus na lumikha. Sa araw kabanalan, sa kapigatan, sa bagyong kadiliman ay panlunas ng mainam. O pag-ibig na dakila, napapamaliwanag. O pag-ibig na dakila, ni Jesus na lumikha. Ako'y kusang may pag-asa, magtitiwala't Pilipina, napagtawag ng may sanay patatagwain mong alaga. O pag-ibig na dakila, napapamaliwanag. O pag-ibig na dakila, ni Jesus na lumikha. Tayo po ay manatili sa panalangin. Dakilan natin Diyos, Ama, maraming salamat sa araw ng Sabat. Salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay naparito upang muli sumamba at magbuhat sa iyong talagang pangalan. Salamat, Panginoon, na naranasan namin muli ang inyong pong mga pag-iingat sa buong sanlinggo. At ngayon, Panginoon, narito kami aming kang pasasalamatan at pupurihin sa pamagitan ng mga awitin. Kaya din, Panginoon, ng pagtatalaga ng aming pong mga sarili na kayo po ay paglikuran. Panginoon Diyos, niling namin po ang banal na presensya ng Banal na Espiritu na amin pong maranasan ang inyong pong pangunguna. Lalo na po sa amin pong tagapagsalita sa Erga Chris. Naway na karunungan mula dyan sa langit at iigawan po sa Kanya. Ngayon din ang mga mensahe ay patuloy na tumatak, lumuhit sa mga puso ng bawat isa sa amin. Ito'y maging kalakasan namin habang kami ay naghihintay sa ikalawang pagbalik ng aming Panginoon Jesus. Panginoon Diyos, maaari ang iba namin mga kapatid ay paparito pa lamang
nasa tahanan. Maaari po ba na sila ingatan, Panginoon, makasama namin sila sa pagsamba sa iyo. Pwede po, Panginoon, ng mga sumasamba sa kanilang mga tahanan na nakikibahagi sa pamagitan ng online na kanila po pagsamba. Pagpalain din po sila, Panginoon Diyos, lalo na po ang mga kapatid namin na may mga dinaramdam, physical man o emotional, spiritual, Panginoon. Dalawin po sila. Nawag yung mga salita ay na maririnig nila ay maging pagpapalad, maibsan ang kanila pong mga daladala. Panginoon, salamat po sa inyo po katapatan at tapat na pag-ibig sa amin. Ito po ang aming inilandalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Magandang gabi mga kapatid. Bisaba. Parang galit-galit tayo Layo ng ginawa sa dulo. Kamusta po kayo mga kapatid? Holiday season na. Marahil yung iba natin mga kapatid ay nasa bakasyon na. No? Meron po ba mga umuwi ng probinsya? Meron, no? Kita naman sa ating bilang ngayong gabi. Subalit, kasama rin natin sila mga kapatid, nasaan man sila, na pumupuri at sumasamba sa Panginoon, sapagkat alam natin, kahit saan tayo mga mananampalataya ng Adventista, kahit saan tayo abutin ng Sabat, ang nasa isip natin ay ang pagsamba lagi sa Panginoon. Kahit nasa tahanan tayo, hindi man tayo nagkaroon ng pagkakataong tumungo dito sa bahay-sambahan. Subalit ang ating kaisipan ay ang pagsamba at pagpuri sa Panginoon, sapagkat sa banal na oras na ito, ng Sabat, ay tayong mga anak niya ay doon mas lalong nakikipag-communicate sa ating Panginoon. No? Sapagkat muli tayo humuhugot ng kalakasan, sapagkat buong isang linggo bagal tayo sa ating mga naging kalakasan. Kaya wala tayong ibang pwedeng outlet para mag-charge ng ating lakas kundi sa Panginoon. Amen? Yun po ang ating ginagawa, mga kapatid, kapag tayo ay pumapasok na sa pagdadala ng Sabat. Tayo ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng ating mga pinag-aaralan, no? Ang mga sulat na Ellen White, tayo ay nasa chapter 69 ng ating pong pag-aaral. Halos malapit na natin matapos ang isang libro, mga kapatid. At alam ko na marami na po kayong matutunan na i-apply naman natin sa ating buhay na pang-araw-araw, mga kapatid. Ibabahagi ko ito ng ating mahal na elder, Chris. At tayo po, mga kapatid, ay matamang makinig para tayo ay pagpalanin ng mga salita ng Panginoon. Salamat po, mga kapatid, at magandang gabi sa ating lahat. Subalit, bago siya magsalita pala, ay aawit si Sister Liza ng papuri sa Panginoon. Pakinggan natin siya.
So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. When it seems that you pray till your strength is all gone, and your tears fall like raindrops all the day long. He cares and He knows just how much you can bear. He'll speak your name to someone in prayer. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Someone is praying for you. Someone is praying for you. So when it seems you're all alone and your heart will break in two, remember someone is praying for you. Remember someone is praying for you. Thank you, Sister Eliza, sa pag-uplift ng aming mga katawan. Ano po? Tunay nga na kapag feeling natin wala nang nakakakilala sa atin, wala nang nagbibigay halaga sa atin, always remember na yung ating Panginoon in His mysterious ways ay kikilos para sabihan yung kapatid na ipanalangin ka. Amen? Salamat po mga kapatid sa pribilehyo na magamit na naman magkaroon ng speaking engagement sa salita ng Panginoon. Yes, we may be few right now. Kasi ngayon iba ay nasa bakasyon. Pero as long as there's one or two gathered in Jesus' name, He is there. Sa gabi ito mga kapatid, tayo po ay patuloy pa din na tatalakay sa ating aklat na pinag-aaralan. Ito po ay aklat pa ng Mrs. White, chapter 69 na tayo. Ano po? Before ako pumalawat, siguro manalangin muna tayo. Let's pray. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat sa kalakasan na ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa pribilehyo na magamit sa iyong banal na pangalan,
makapag-speak sa mga kapatid. Nawa, Panginoon, kayo lamang ang magsalita sa gabi ito. Ang banal na spirito ay puspusin ako sa mga oras at Panginoon nang sa gano'n ang mga salita na lalabas sa aking bibig ay maging kapulutan ng aral ng mga kapatid. At ito'y magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sa pagtugon. Ito ang aming dalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Mga kapatid, noong 1881, merong isang pangyayari sa Scotland. Ito po ay sa bayan na tinatawag nilang Ainuak. Sila ay dumaan at nakaranas ng isang malakas na bagyo. Ito ay malaking problema para sa mga tao doon. Bakit? Kasi yung mga tao doon, mga kapatid, yung kanilang kabuhayan ay pangingisda lamang. Ano po? So yung kanilang mga bangka, dahil sa bagyo, ilang linggo na umuulan ng napakalakas. Yung kanilang mga bangka ay nagbulan sa daong. Pero noong October 14, 1881, after few weeks, nawala yung ulan. Tila humipa or humupa yung bagyo. At yung buong daungan, mga kapatid, ay napuno ng mga mangingisda. Sabik na sabik sila kasi nga ilang linggo na sila hindi nakakapag-isda. Ngunit, yung harbor master, mga kapatid, nasanay magbantay sa status ng panahon, magamit ng mga instrumento para magbigay ng warning, ng signs doon sa mga mangingisda. Sabi niya, huwag kayo muna bumalaot. Huwag muna. Bumababa yung pressure ng barometric. May maparating pang malakas na bagyo. Subalit, mga kapatid, yung mga mangingisda ay hindi nakinig. Nung nakita nila na yung iba ay nandoon na, sa gitna, Brother Wilfred, nagsunuro na ng lahat. Nagsunuro na yung iba. Maaliwalas yung araw na yun. Ano? Yun din siguro yung nagbigay sa kanila ng lakas ng loob. Wala namang bagyo. At dahil may ilan nang umalis, ang sabi ng iba, sila nga umalis, alis lang ako. Parang nagaya na. Ano? Hindi na sila nakinig doon sa harbor master. Hindi nila pinansin yung mga babala, yung mga warnings, yung mga signs mula doon sa harbor master. Hindi nila alam na sila pala ay nasa gitna ng isang bagyo. Nasa mata pa na sila. At as we Filipinos, ang dami natin na-experience ng mga bagyo. Kapag tayo ay nandoon sa mata ng bagyo, kalmado. Kasi nasa mata kayo. Bukas yun. Di ba? Hindi nila pinansin. Di nagtagal, mga kapatid. Isang napakalakas na bagyo ang lumagit doon sa mga mangingisda. At sa kasamaang palad, 190 na mangingisda ang namatay. Maraming pamilya ang nawala ng asawa, maraming anak ang nawala ng ama. Ito ay dahil hindi nila pinakinggan yung signs and warnings na ibinigay at inihain sa kanila. At dito, mga kapatid, nakasentro ang ating pag-aaral sa gabi nito. It's all about signs of Christ's second coming. Ito po ay nakapaloob sa aklat ng Marcos chapter 13. Ito po ay may parallel doon sa Matthew 24 at doon sa Luke chapter 21. So kung ano po yung napili niyong basahin doon, mga kapatid, bahala na kayo. Ano? Kasi pare-parehas naman din sila. It's a parallel verse. Pero yung aking napili ay doon sa Mark 13 at doon sa Luke chapter 21. Wala po pong recitation, mga kapatid. Ano? Basahin natin ang ating Biblia. Kung wala naman kayo dalang Biblia, pwede kayong makinig. So, Mark chapter 13 verse 1, ito ang sabi, "What a wonderful stones, what a wonderful buildings." Mga kapatid, yung scene na ito
No ancient, mga kapatid, yung bayan ng Jerusalem, yung templo ng Jerusalem, ay isa sa pinakamagaganda. Sabi dito, one of the most glorious cities in the ancient world. Ang sabi pa ni Mrs. White sa Desire of Ages ay ganito, viewed from a distance, kapag tinignan mo yung templo at yung Jerusalem, doon sa malayong lugar, it looked like a mountain of snow. For a white marble of its walls was unsurpassed in beauty, while the gold of its massive gates and towers reflected the glory of sun. Ganon kaganda mga kapatid. Sino sa inyo nakapunta na sa BGC? Siguro nakapunta na tayo lahat sa BGC, ano? Pagtanghali mga kapatid, paghapon, kapag yung araw ay papalubog na, kapag ikay nandoon, yung sinag ng araw na tumatama doon sa salamin ng mga building mga kapatid, maganda. Ang ganda tignan, kasi paghapon na ako mga kapatid, nakikita ko yun, so ang ganda talaga, parang nagdidiligan yung mga building, mga kapatid, parang silang Christmas lights sa umaga. Ang ganda, and ganito mga kapatid, siguro mas maganda pa yung nakita ng mga disipulo. Sabi ni Josephus, isang historian mga kapatid, sabi na doon sa templo ng Jerusalem ay ganito, a mountain covered with snow and gold. Ganun siya kaganda. Imagine mo yung isang bundok, punong-puno ng ginto. Sino hindi magagandahan doon? So the disciples called the attention of Jesus. Ano po? Kasi nga ang ganda eh. Nakita nila yung kagandahan. Siguro na-realize nila yung strength, ano? Yung tibay ng structures. Kasi nga yung stone were the purest marble. Mga kapatid, some of almost fabulous size. In fact, according sa aking research mga kapatid, yung temple stone ng Jerusalem, sa templo, ay nag-weigh ng over 100 tons. In layman's term mga kapatid, kapag ikaw ay may 50 na malalaking kotse, pag patong-patongin mo yun, ganun kabigat yung bato ng templo ng Jerusalem. Ano? So sa isip ng mga disipulo mga kapatid, sila yung namamangha sa kagandahan, sa structure ng templo, but Jesus said this word with sadness mga kapatid, 13 verse 2, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. And I can imagine mga kapatid, seeing the actual structure of Jerusalem, I can imagine, I can relate. Paano masisira ito? Parang tibay-tibay sabi sa news mga kapatid, kapag nagkalindol daw dito sa Metro Manila, ang pinaka-safe na lugar ay ang BGC. Ano? Ay ang BGC. Ay ang BGC. Kaya pag lumindol, wala ka ng takot doon eh, kahit lumindol doon. Kasi nga, ito daw yung pinaka-safe kasi yung building doon daw, kikembot-kembot lang. Ano? Kikembot-kembot lang. Pero sabi ni Jesus dito sa ating tinatalakay mga kapatid, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down. Just sa recap mga kapatid, kung hindi nyo pala papag-aralan, yung Mark 13, yung Matthew 24, and yung Luke 21, ito ay tumutukoy sa prophecy. Ano po? Ito ay tumutukoy doon sa prophecy ng destruction of Jerusalem. At yung pangalawa, yung second coming ni Christ. Nung si Jesus ay nagkikwento, yung nagsasalita ng mga oras na to, siya ay tumutukoy doon sa near fulfillment ng destruction of Jerusalem. Okay? 40 years after Jesus was crucified on the cross, this literally happened. Ano po? So Peter, James, John, and Andrew, sapagkat sila yung nagtataka, paano masisira ito? Ay, napakatibay naman ang lugar na ito. Ang laki-laki ng gate. Ang laki-laki ng mga bato. Verse 3, it says here,
Jesus, tell us, when will these things be? And what will be the sign of all these things are about to be accomplished? Pero mga kapatid, hindi sinagot ni Jesus. Hindi niya sinagot in a way na i-break niya in particular manner. Okay? Hindi niya i-explain yung pagkawasak ng Jerusalem at yung kanyang ikalawang pagparito. Bakit? Bakit kaya? Bakit nagpapaligoy-ligoy pa si Jesus dito? Because of mercy, mga kapatid. Parang parent lang yan eh. Para sa buhay lang natin. Kapag tayo ay nakareceive ng isang bad news, siguro kalunos-lunos na news, balita, o pangyayari, minsan ayaw natin sabihin sa iba, minsan ayaw natin sabihin sa mga mahal natin sa buhay. Bakit? Kasi ayaw natin silang masaktan. Tama ba? As much as possible, we want to break the news to them gently. Diba? Hindi yung agad-agad na masasaktan sila. And that's what Jesus showed sa mga disciples. Ang sabi dito, it would have been too hard for them to handle the events that would take place in the last days. So, ang ginawa ni Jesus, pinagsama niya yung description ng dalawang pangyayari, and He let the disciple think and understand it over time. In that moment, hindi pa nila na-realize yun. Okay? But over time, as they follow Christ, as they watch the signs, and worry about the warnings, they understood it. At ganun tayo mga kapatid. As much as possible, we don't want people to understand the bad news. Diba? Kasi nga mahal natin sila. Instead, Christ pointed them towards spiritual readiness. They want His disciples to be ready. Bakit? Ano ba yung mangyayari? According sa verse 5 to 13, mga kapatid, verse 10 and Mark chapter 13. Verse 5 to 13, anong sabi doon? Winarning niya ang mga disipulo about doon sa deceptions. That there will be false messiahs. Mark chapter 5 to 6, nagbigay siya ng babala about sa mga gera, about sa mga rumors of wars, about sa natural disaster. Mark 7 to 8, persecution of believers, mga kapatid. And lastly, Mark chapter 13, apostasy, spiritual proudness in the last days. At lahat ng ito, mga kapatid, ay naganap during the destruction of Jerusalem, the second temple, mga kapatid. But those who heed, mga kapatid, those who obey, those who listen to the warnings, those who carefully watch for the signs, good news, mga kapatid, lahat ng mga tao ngayon naligtas during that destruction. Amen? When Jesus gave these warnings to His disciples, all you have to do, mga kapatid, is to believe. Follow the warnings. Obey. And you will be saved. Not one believer, mga kapatid, during that destruction died because they heed Jesus' warnings. Was it coincidence or providence? Of course, it is God's providence. Ang sabi dito sa aklat ng Desire of Ages, God's merciful providence was directing for the good of His people. Lahat ng mga gusto mangyari ng Panginoon ay para sa mga anak ng sumusunod sa Kanya. The promised sign had been given to the waiting Christians. Kasi nung pumalibot, mga kapatid, a little background, noong ang Romans, mga kapatid, ay pumalibot doon sa Jerusalem. Surprisingly, umalis sila. Umalis sila, mga kapatid, dahil sa history. And that's because of God's providence.
Nung inalaw yun ng Panginoon, nagkaroon ng tsansa yung mga anak ng Diyos na pumunta sa Judea. Let your people flee from Judea. Sila inamundo. At nung bumalik na yung mga Romans, ready na sila under the leadership of Titus, mga kapatid, yung mga natira doon na mga hindi nanampalataya, mga kapatid, sila ay namatay. Sapagkat hindi nila pinakinggan yung mga signs, hindi nila pinakinggan yung mga warnings. Now, after Jesus warned about the destruction of Jerusalem, mga kapatid, Jesus also pointed His disciples doon sa mga mangyayari between the destruction of Jerusalem and the second coming. Ano ba yung nangyari ngayon? Sabi dito sa Mark 9:13, 19 to 20 ay ganito, "Then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there shall be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened." Itong verse na ito, mga kapatid, ay tumutungkol doon sa dark ages. Ano? Persecution of Christians. We know very well the story of dark ages, mga kapatid. God's word was restricted. Faithful believers were persecuted more than 1,000 years. Sila ay nagtatago. Sila ay namatay because of their faith. Pero ang sabi dito, mga kapatid, God did not abandon His people. Ano po? For the sake of the elect, those days will be shortened. Maiksi na pala yun. Kung hindi in-extend ng Panginoon yung kanyang helping hand, yung 1,260 years could have been extended, mga kapatid. The witnesses could have been eradicated. Ano po? But just because of God's mercy to His people, and that gives me hope, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay merciful, na hindi niya iaalaw na mahirapan ng kanyang mga anak. Ultimately, kahit tayo naghihirap ngayon, He will extend His righteous right hand to give us hope and save us sa mga problema ang ating kinakaharap. God in His mercy stretched His hand to preserve His people. God shortened those days, providing that even in the darkest time of humanity, heaven remained in control. Ang Panginoon pa rin ang nagwagi. And this tells us na yung survival ng mga anak ng Diyos during those times ay hindi dahil nagtiis sila, hindi dahil matitibay sila, hindi dahil hindi sila namatay nung sila inatake. No! The survival of God's people tells us na ang Panginoon ang nagliligtas sa kanila, mga kapatid. Hindi dahil sa kanila, hindi dahil magagaling silang magtago. No? Jesus hide them to their enemies. Inalaw ng Panginoon na ma-preserve yung kanyang salita nang sa ganoon ikaw at ako ay makaalam ng mabuting balita. Mga kapatid, this tells us na yung survival ng mga tao na yung nakira, the wild disease, and yung iba pang mga tao na naniniwala sa Biblia, sa salita ng Diyos, na mayroong saving power ng Panginoon. And this is not only applicable to their time, this is very much applicable sa atin ngayon. Kung paano sila naligtas doon sa malalagim at madidilim na panahon, matakin mo mga kapatid, 1,000 taon. Ilang generation kaya yun ng mga Asinas? Ilang generation kaya yun ng mga Niyasa? Ano po? But in God and His mercy and His saving
saving power na ligtas ang mga tao. At tayo ngayon ay may mabuting balita. Pinangahawakan ngayon, mga kapatid. So kung ikaw ngayon ay maaari nakaka-experience din ng mga madidilim na panahon ng iyong buhay, dark ages ng iyong buhay, mga kapatid, financial problems, sickness, family problems, spiritual problems, there's hope, mga kapatid. You just have to believe. Sapagkat papaitiin ng Diyos yung mga paghihirap. Ano po? Papaitiin niya. That's His promise. He will shorten those days of our trials. Just as how God shortened the days of the dark ages. Let's continue. Mark chapter 13, verse 24 to 27. But in those days, after that tribulation, after the dark ages, sabi dito, then the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars of heaven shall fall. This talks about yung ending, mga kapatid, ng papal supremacy. Nang sila ay na-conquer ni General Berthier, ng France, they captured Pope. So after nun, nawala ng lakas, yung papasi, mga kapatid. And that stops them from that 1,260 years na pag-capture or ng dark ages. And sabi dito, they shall see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. Itong specific na verse ito, mga kapatid, itong tutukoy doon sa literal na pagdating ni Kristo. Na ang lahat ng mga mata na makakita, according dun sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with a trumpet of God, and the dead in Christ will rise. And then who are alive will remain and shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus, we shall be with the Lord always. Mga kapatid, napakaganda ng talata na ito, mga kinabasa. Alam ko, nabasa niyo na ito lahat. Pero kapag binabalikan natin yung talata, parang nakakapagbigay sa atin ng inspiration, ng encouragement, na lahat ng mga paghihirap na nararanasan natin ngayon, lahat ng mga dark ages sa ating mga buhay, there will come a time na ang ating Panginoon ay i-stop lahat ng ito. Siya ay babalik para tayo ay kunin at makasama niya habang buhay. Yet, while these signs reveal the nearness of Christ's coming, ang sabi dito, Jesus made it clear that the exact hour will remain hidden in God's wisdom. Walang nakakaalam ng kanyang pagbalik, even yung mga anghel, mga kapatid. Which is why He warned the disciples of the false prophets, false Messiah. We are called not to set dates. Anong dapat natin gawin? Ang sabi dito, we have to live in hope. Holiness and expectancy. We have to lift our heads, mga kapatid. Hindi natin kailangan matakot. Because we have one another. Ang sabi dito, we have to comfort one another with the promise of that resurrection. Because He is faithful, mga kapatid. Kung sinabi niya na siya ay babalik, siya ay babalik. Because isa sa mga hindi kayang baguhin ng ating Panginoon, isa sa mga hindi niya kayang gawin, mga kapatid, hindi na kayang magsinungaling. Napakagandang panghawakan, mga kapatid, na ang Panginoon hindi kagaya ng tao na nagsisinungaling, sabi sa Deuteronomy. Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. If He said that He will come and redeem His people. Kaya kahit hindi natin alam, mga kapatid, yung eksaktong oras
pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, hindi ito dahilan para tayo pang hinangan ng loob. Ano? Tayo ay matakot. Bakit? Sapagkat kagaya ng nangyari doon sa pagkawasak ng Jerusalem, kagaya ng ginawang prophets ng ating Panginoon para makaalis ng kanyang mga anak para doon sa pagkawasak, ang Panginoon ay gagawa ng paraan para tayo ay makaalis din naman sa nalalapit at mangyayaring destruction sa hinaharap. All we have to do to watch for the signs. All we have to do is to obey. All we have to do is to abide in Jesus. At tayo ay magkakaroon, mga kapatid, ng kaligtasan. Sapagkat sa mga huling araw, sabi ng ating mabasahin, ang ating mundo ay kagaya na lamang noong mga panahon ni Noe. Ano? We know very well the story of Noe. Or Noah. People were given warnings. Ilang taon nangaral si Noah, mga kapatid? 120 years. They were given warnings. They were given signs. Noah preached while also building the ark. That's 120 years. Hindi nga siguro kaya ako ng 120 years, Brother Wilfred. But my point is, just like in the days of Noah, the second coming of Christ, the people in the last days will be like in the generation of Noah. Hindi nakinig sa warning. Ilan lang ba yung naligtas doon sa great flood? Family lang ni Noah, mga kapatid. In Genesis chapter 6 verse 5, ang sabi dito ay ganito, God saw the wickedness of man was great in earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Nangyayari ba yun ngayon, mga kapatid? Yes. Ang sama-sama ng mundo, mga kapatid. Wala nang justice. Ang justice para nasa mga may kakayanan lang. Ano po? Yung mga mahihirap, nakukulong. Yung mga mayayaman, nasaan ba? Nakukulong ba sila? Siguro yung iba, pero hindi lahat. Pero as Christian, mga kapatid, as someone who carefully watch for the sign, who obey, what we have to do is to preach like Noah. We have to share the gospel. Tayo mga naghihintay, tayo na may nakakaalam ng mga signs, we should share the gospel. Because ang sabi dito, by giving the gospel to the world, it is in our power para mabilisin yung pagbalik ng ating Panginoon. Hindi tayo tinawag upang manood lamang sa kanyang pagbalik. Mga kapatid, hindi lang tayo maghihintay. Maghihintay tayo na ba yung ginagawa? Parang ang waiter. Kapag ikaw ay waiter, ano bang ginagawa mo? Nagsaserve. Hindi ka lang naghihintay, nakakayo ka lang dyan sa gilid. Magsaserve sa mga customers mo, mga kapatid. And that's the kind of waiting Jesus wants us to do, mga kapatid, para pabilisin yung araw ng pagbabalik ni Christ. At sa kahuli-hulihan, mga kapatid, allow me to read this passage. Christ's command to watch is not a call to passive waiting. Kailangan natin kumilos, mga kapatid. If there's evangelism, let's be useful to evangelism. Hindi mo kailangan mag-preach kagaya ng pastor. We all have different spiritual talents. Whatever talents you have, ipagamit mo sa Panginoon. Those who truly look for their Lord's return are purifying their lives through obedience, mga kapatid, to the truth and laboring earnestly for the salvation of others. Like Enoch, like Noah, and the faithful of every age, God's last day people have something to live for.
the solemn responsibility of proclaiming present truth while cooperating with heaven before the probation closes. Tayo ang nakakaalam na katawan ng mga kapatid. We have a job to do. We have a mission to do. Sapagkat kung paano nagpapakabanan yung mga pinili ng Diyos, yung mga sumusunod na Diyos, in contrast, the evil servant reveals unbelief by denying Christ's return, by living as though it were delayed, worldliness, spiritual complacency, criticism of the faithful. Kaya nga, sabi dito, it's a warning for every one of us. Christ's arrival is like a thief. Ano po? Wala rin magpanako na nag-a-award na sa kanyang pagnanakaw ng mga kapatid ng mama. As calamities multiply and the world rushes on careless indifferences, Christ's final appeal rings out, watch and pray always. And those who remain spiritually awake, those who continuously obey, those who continuously watch for the signs, remain prayerful and engage in God's word. Because God's word will be found ready for people before the Son of Man came. Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating mensahe ngayon, let's be watchful for the signs. Let's be obedient to the warnings. Na kung paano naligtas yung mga faithful believers during the destruction of Jerusalem, ganon din tayo maliligtas sa paparating na destruction sa ikalawang pagawin ng ating Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. IDP, hymn number 355. Oh, safe to the rock, releasing. Oh, safe to the rock that is higher than I. My soul in its conflicts and sorrows will die. So sinful, so weary, and I would leave. The best rock of ages, I'm hiding in thee. Hiding in thee, hiding in thee. The best rock of ages, I'm hiding in thee. In the calm of the moonlight, in sorrows apart, in times when temptation has torn its heart, in the tempests of life of its rivalry sea, the blessed rock of ages, I'm hiding in thee. Hiding in thee, hiding in thee, the best rock of ages, I'm hiding in thee. How oft in the conflict when pressed by the foe, I have to my refuge and read out my woe.
I believe, the best of ages, I'm hiding in thee. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong banal na mensahe sa gabi nito, Panginoon. Our prayer is for you to give us the power to overcome our sin and flesh, Panginoon. May the Holy Spirit guide us so that we can continuously choose you, continuously watch the signs that you are giving us through your word. And may we also be useful in your service, because your servant is not just someone who waits at the back. The true servant of God will serve others while waiting. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-uwi. Ang aming mga puso at isipan ay mag-ituon namin sa kabanalan ng Sabat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.